Heat is the reason your aircon exists. Yun ang dahilan kung bakit gumagana ang refrigerator mo. At dahilan din kung bakit tumataas ang kuryente mo monthly. Pero even professionals often don't truly understand what heat is. Not really. Kahit yung mga araw-araw na nasa cooling systems, hindi nila gets yung totoong-totoo. Sa video na to, babalik tayo sa basics kasi kung hindi mo gets yung heat at enthalpy, hindi mo maiintindihan yung refrigeration cycle. At yun mismo yung papuntahan natin sa series na to. Pero bago tayo mag-start, may giveaway tayo for this video. 1,000 pesos GCash. First 100 valid comments lang. Mechanics, panoorin nyo yung buong video, pakinggan nyong mabuti yung first enthalpy number na babanggitin ko. Tapos comment nyo, #coolmoacoenthalpy yung number at yung unit. Format example, #coolmoacoenthalpy 1000 kJ per kilogram. Dapat tama yung number at yung unit. Draw date at full mechanics nasa pinned comment. 1 entry per user. Philippines lang. Sige, simulan na natin. Let's talk about heat. Okay, mga kakulmo ako, let's proceed with our discussion for this video, which is the very basic foundation of heat leading up to our series called the refrigeration cycle, more specifically the vapor compression cycle in terms of mechanical engineering. So why is this important in our channel to discuss this is because this is the foundation that we need to learn para maintindihan natin yung basics ng heat, para malaman natin sa air conditioning, lalo na sa ating mga bahay, kung paano natin, para malaman natin kung paano gumagana yung ating aircon, kung bakit lumalamig yung ating kwarto, ano ba yung laman ng mga ating mga air conditioning unit sa ating kotse, sa chiller, sa mga mall, sa hospital, sa mga commercial buildings, sa offices, mga ganun, sa data centers. So, let's proceed with why is this important. Kasi yung laman po ng ating mga air conditioning units, whether it be with split type, window type, or even large chillers, ay refrigerant. At yung refrigerant na yon undergoes phase changes. So when we add heat, nag-exchange ng heat yung refrigerant sa hangin dahil ito ay nandun sa loob ng evaporator, ay nagkakaroon ng heat exchange, at dahil itong refrigerant na to ay isang substance or likido na mababa yung boiling point, ito ay kumukulo, at pag ito ay kumulo, nag-absorb ito ng heat sa ating space, whether it be sa kotse natin, nandun tayo sa loob, or dito sa kwarto, or even sa kung saang space na kinukool. So, sa mga sistema ng ganyan, kailangan natin malaman ano ba nangyayari sa matter or sa substance, kumbaga. Here on the screen, we can see the basic forms of matter on your left side. So basically, this has been discussed to us ever since we were in elementary school or even in high school. Paulit-ulit ang phases of matter. Alam na naman natin yan para mga Holland, di ba? Nakikita natin dito sa ating screen. For solid, it is, yung particles is arranged in such a way na magkakadikit-dikit. Yung liquid, medyo may freedom of motion. And yung gas is total freedom, di ba? So, hiwa-hiwala yung mga jole nakikita natin dyan sa screen. So, in this series, I would be bringing up two basic concepts of heat. First would be sensible heat. And then the second one would be latent heat. So from the word itself, yung sensible is to sense. Ito yung nararamdaman natin na init or energy or heat na measure natin sa ating mga temperature sensors, thermometer, thermostats, mga ganon. Ang latent heat naman, ito yung medyo invisible sa atin. Ito yung heat related sa moisture. So kung si Pag-asa nagsasabi sa atin na yung temperatura sa Luzon, sa Visayas, sa Bicol, sa Cebu, mga ganon,
Ang sinasabi nila dito ay yung sensible heat. So, pag sinabi nilang ang temperature sa Luzon is 32 degrees Celsius, ito ang tinatawag na sensible heat. At yung isa naman na tinatawag nilang latent heat ay yung tinatawag nilang um, heat index. So, ito yung heat related sa moisture, yung latent heat. Kasi by definition, yung latent heat, ito yung heat required para magbago yung phase ng matter. So, ito yung related sa moisture, sa hangin, dahil yung hangin ay comprises of several different components, not only oxygen, but water vapor. So, yung water vapor sa hangin is nag-evaporate yun, nagkakaroon ng change of phase. So, yung heat index ay combination ng sensible at yung latent heat. So, pag sinabi nila ang temperature is 30 degrees Celsius at yung heat index na nararamdaman natin ay 35 is because combination po iyon ng dalawang klaseng heat, sensible at latent. Okay? So, yan yung pinaka-basic foundation natin. So, what you can see on the screen right now is yung tinatawag natin sa engineering na temperature at enthalpy diagram. So, it's a X and Y axis. Kumbaga, let's start at the point of intersection dito sa 0. So, yung temperature, yung T, of course, yan yung temperature, yun yung measure natin. And ano ba yung H? Yung H, tinatawag namin yan sa engineering as enthalpy. In layman term, it is yung heat or yung init. So, ang unit nito ay tinatawag na BTU per pound or kilojoule per kilogram. Okay? So, yung mga yan units na yan, kung engineering student ka, alam mo na dapat yan. So, pag yung graph natin ngayon tumataas yung temperature at minarkahan ko na rin yung iba-ibang importanteng temperature na pag-uusapan natin ngayong araw. At yung pakanan naman ay tumataas yung energy or yung enthalpy. So, di ko muna nilagyan ng mga values yan sa ilalim. By the way, just a reminder for you, this video, hindi po tayo maggagawa ng calculation. I-explain ko lang sa inyo yung concept para maintindihan natin kung anong nangyayari sa matter pag nag-i-interact siya at dinadagdagan or binabawasan ng heat. Okay? So, ito yung temperature enthalpy diagram natin dito. And let's say, at a point na ito. Ito pala, so binarkahan ko dito sa graph na to, sa y-axis, yung mga temperature. Ang unang minarkahan natin dyan is yung 0, which is yung freezing point, at saka yung 100 Celsius, which is yung boiling point ng water. So for this example, kanina nabanggit ko yung refrigerant, but for our video, let's only talk about water, the phases of water. Kumaga, kasi in essence, the refrigerant and the water is essentially the same. It's matter, di ba? It's a substance. So, kung anong nangyayari doon pag nag-evaporate yung refrigerant, ganun din yung nangyari sa water, which is naging steam or vapor. So, it's essentially the same. So, that's why it's important for us to know these things. At isa pa palang temperature na hindi sa atin usually na discuss ay itong negative 40 Celsius or negative 40 Fahrenheit. Kung mapapansin nyo, ito yung temperature na parehas yung Celsius at yung Fahrenheit. And just for example lang naman natin dito, minarkahan ko yung fourth point na ito sa pinakataas ng temperature scale natin dito sa kaliwa. Ay yung 120 Celsius or 248 Fahrenheit. Ito lang yung target natin for this example. Ito lang, target natin yan. Kasi pag-aaralan natin in this video, kung ano ba yung nangyayari from negative 40 papunta doon. Of course, you can go way beyond 120 and way below
negative 40. But for our case, hanggang dyan lang muna yung pag-uusapan natin. Okay? So let's start with the point negative 40. Let's say yan. Ayan siya. And may corresponding siyang energy, let's say 50 BTU per pound. 50 BTU. Wag na muna natin isipin kung anong ibig sabihin ng 50 ng BTU per pound. Isipin lang natin na yan yung laman ng enerhiya or ng init at that point, di ba? So, okay. Ngayon, iisipin natin, okay, so nagsisimula tayo, yellow yan, di ba? So, negative 40 Celsius, yellow yan. Gusto natin siyang gawing steam at 248 Fahrenheit or 120 Celsius. So, pag-iisipan natin, okay, so yellow yan at that temperature, negative 40. Tapos, gusto natin siyang gawin, dalihin sa 120. So, ngayon, isipin natin, okay, yung from point na yan na dinefine natin, na yellow na yan, di ba pataas lang yan? Di ba pataas lang? So, pataas lang, directly vertical lang. Ngayon, kung ganon man yan, iisipin natin, so, nagtaas yung temperature, pero yung enthalpy, yung energy or yung init is the same. So, paano mangyari yon? Kumbaga, biglaan na lang bang naging steam yung minagic, kumbaga yung yellow na negative 40? Medyo hindi siya posible, di ba? So, ngayon, iisipin natin, paano kung pakanan? Pakanan yung direksyon. Di ba? Nagdagdag ng enerhiya, pero iisipin natin, tumaas ba yung temperature? Medyo hindi ata aabot tayo dun, di ba? Kasi, okay, kung pakanan lang, dinagdagan natin ng enerhiya, hindi naman nagdagdag ng temperature. So, ngayon, ang pinaka-logical conclusion natin is, pahilig, kumbaga paslant sa kanan. 'Di ba? Kasi dalhin muna natin siya dito sa freezing point, okay? Sa freezing point ng water. Okay, ayan. So from from negative 40, dinala natin siya sa freezing point ng water. Ngayon, okay, ice pa rin siya ba o solid pa rin ba siya? O likido na? Hindi. Kasi yung yellow, zero pa rin yan. So, ngayon, kailangan natin siyang tunawin. 'Di ba? So, tutunawin natin siya papuntang tubig, papuntang liquid, 'di ba? So, tinunaw natin siya, paano naman 'yon? Dadagdagan natin siya, iinitin natin siya, 'di ba? Pero anong direksyon? Ganun pa rin ba? Papaganon? 'Di ba? Iisipin natin, okay, puwede naman, 'di ba? Puwede naman diretsong gano'n, papuntang 100 Celsius, papuntang boiling point, 'di ba? Kasi halimbawa iniinit natin yung isang yelo. So, mapapansin natin 'pag ginawa natin 'yan, nag-eksperimento tayo, yung yelo na 0 degrees Celsius, ininit natin, hindi siya kaagad, medyo may oras at hindi siya kaagad natutunaw at yung temperatura niya ay hindi nagbabago. Dito na papasok yung tinatawag nating latent heat. So medyo 'pag inano natin 'yan, 'pag ginawa natin ng eksperimento 'yan, papunta siya sa kanan pero hindi nagbabago yung temperatura. Dumadagdag tayo ng heat, hindi nagbabago yung temperatura. At dahil para sa tubig, mayroon tayong tinatawag na latent heat of fusion. So ito yung heat or yung init na kailangan para magbago yung phase ng matter from solid to liquid. So, or vice versa, applicable din yun, from liquid to solid. Diba? From ice at 0 degrees to liquid at 0 degrees still. So, napapansin natin na pag gumawa tayo ng eksperimento, so, halimbawa, nandito na siya yung ininit natin from negative 40, di ba? Ininit natin from negative 40, papunta dito sa taas, sa 0 degrees. Ngayon, napansin natin, hindi na siya umiinit. Ganun pa rin. 0 degrees pa rin, 0 degrees pa rin, 0 degrees pa rin, 0 degrees pa rin.
hanggang naabot niya 'to, naabot niya na likido na siya pero 0 degrees pa rin. Dahil yun po yung tinatawag nating latent heat at constant ito. Medyo hindi lang tayo maganda magsulat. Okay, constant ito at ang value nito, ang tinatawag na latent heat of fusion ay 335 kilojoule per kilogram. 335, 35, ayan, 335 kilojoule per kilogram. So, medyo mahirap lang basahin pero binanggit ko naman 335 at kasama rin pala ito sa ating raffle this video kung ano yung unang enthalpy na number na nilagay ko dyan, which is alam nyo na kung pinanood nyo ay ito. So ito yung sekreto. Kaya pag hindi nyo ito pinanood, hindi kayo kasama sa raffle. Anyway, so moving on. Sunod, 'di ba, nagdagdag tayo ng latent heat papunta natunaw galing sa yelo, galing sa yelo, galing sa yelo, natunaw yung ayan, yellow pa rin siya dito. Okay. Tapos, naging likido na. Okay, dito sa point na to, liquid na siya. Okay. So ngayon, gano'n na naman ulit, liquid. Napansin natin kung habang iniinit natin, okay, pa-increase ng pa-increase siya, nag-increase tayo ng energy. Tapos, narating na natin yung 100, yung boiling point. Kumukulo na, di ba? Kumukulo na yung ating experiment. Tapos, gano'n na naman ulit yun kasi meron na namang latent heat. So, yung pag-change ng phase na naman from liquid into gas, di ba? Or vapor. So, ito, gano'n ulit yan. Constant ulit yan. Okay, medyo malaki-laki itong value na to. Kung yun ang yung sa ice is 335, ito, ang value nito ay 2257 kilojoule per kilogram or 970.3 BTU per pound or 539.4 kilocalorie per kilogram. So, okay, hindi na natin ano yan. So, para lang to sa mga engineering students dyan. Ako pala, isang tip sa inyo sa mga nag-take ng mechanical engineering, huwag kayo mag-memorize ng conversion factors. Memorize nyo yung mga constants. Kasi pag binemorize nyo yan, lahat ng conversion factor is kaya nyong gawin. So the less, kasi of course, di ba, kailangan mo pa rin i-memorize yung mga constants. So it's like hitting two birds with one stone, di ba? So once na ma-memorize mo yan, and I'll show you mamaya-maya ang secret niyan. Kaya just memorize constants kaysa memorizing yung mga conversion factors, okay? So anyway, so hindi importante yung mga ano natin, mga calculation ditong video na to. Siguro naman by this time naiintindihan nyo na. So from solid naging gas na yan, di ba? Nandito na tayo sa portion na gas na siya. Dito liquid pa rin yan. Ito nandito na yung point na gas na siya. Purely ano na, purely vapor na siya. So, okay. Wait. Ayun. Okay. Dito, liquid pa rin siya. Okay. So, ayan na po yung steps. Wait lang. Hindi pala yung yung pinaka-target natin. Of course, by virtue na lang of di ba? Of understanding, ma-figure out natin na papuntang 120, ganun na naman ulit yun. Pahilig na naman siya, slanting to the right na naman. So, okay.
Okay. So ayan, yan yung pinaka-essence ng ating lecture for today. Mapapansin natin from -40 na yellow, naging 0 degrees na yellow, hanggang sa okay, papunta dito sa kanan is nagiging tubig na siya, nagiging tubig, nagiging tubig, naging tubig na pagdating dito sa nagdagdag tayo ng latent heat. Tapos ito tubig, tubig, tubig pa rin, umiinit, 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 kumukulo na, tubig pa rin, tubig pa rin. Pagdating dito, ayan, tubig pa rin, tubig, tubig, medyo may steam na, medyo may steam na, hanggang sa naging punong-puno, steam na. Tapos dito na ulit, okay, steam na steam, umiinit ng umiinit. Ayan, so hanggang na-reach natin yung temperature na kailangan natin. So, ito, dito na yung pinaka foundation ng ating thermodynamic lecture, this video. I hope you learned something new. Pag kita-kita natin is magda-dive deep tayo papunta sa ating lecture sa vapor compression cycle or yung refrigeration cycle. Okay, just a bonus for you sa mga nagte-take ng engineering, sa mechanical engineering dyan, ito yung sinasabi ko sa inyo is memorize nyo lang yung mga constants, and sample ko lang sa inyo, memorize nyo itong tatlo, tapos kahit isa lang dito sa mga to, sa fusion. So, kung mapapansin nyo kanina, sa ulo ko yung tatlo na yan at sa ulo ko itong isa. Dahil pag sa ulo mo tong tatlo, kaya mo nang hanapin ito at yan. So, at kung yung iba naman sa inyo dyan, kung gusto nyo, yung iniisip nila, okay, so gusto ko i-convert din, gusto ko mag-memorize sa conversion factor. Huwag nyo na isipin yan. Kasi pag na-memorize nyo itong tatlong, yung apat na yan, lahat yan kaya mong kunin. Kasi isipin nyo, halimbawa, ito sa kilojoule per kilogram at BTU per pound. Di ba pag kinalculate nyo yan, ganun din yung lalabas dyan. Tingnan nyo, try nyo. Okay, dito tayo magtatapos. So, thank you sa inyong panonood. Enjoy next time. Be in the know. Kita-kits. Sige, bago kayo umalis, quick reminder lang about the giveaway. Comment nyo, #KulmoAkoEnthalpy, plus yung first enthalpy number from this video, plus yung unit. First 100 valid comments papasok sa raffle. 1,000 pesos GCash. 1 entry per user. Philippines lang. Draw date na sa pinned comment. Yung winner i-announce ko via pinned comment at community post. Kung pinanood nyo yung buong video, alam nyo na yung sagot. Kung hindi, balikan nyo at pakinggan yung mabuti. Tama dapat yung number at yung unit. This is just the start of the refrigeration cycle series. Subscribe para hindi nyo ma-miss yung susunod. See you sa next video.